Ang isyu ng iligal na droga, isang salot sa lipunan. Sa isang bansang kagaya ng Pilipinas, maraming buhay ang nakataya. Drug-free Philippines, ating sama-samang abutin. Amongst the sea of pain, my boat will traverse everywhere, passing through the wave of despair. I feel powerful. I feel strong. I am unstoppable. I am free. Is what people under the influence of drugs believe. But are they really? Hirokawa Haruki once said, "Some people can overcome their suffering, while others get consumed by it. Thus, they think drugs can subdue the harsh reality we are living. Little did they know, the paradise that they thought they would get would become a living hell that is yet to be unveiled." Ang pinakatumatak sa akin noong narealize ko kung paano winawasak ng droga ang mga pamilya. Nakita ko kung gaano kahirap para sa mga magulang, kapatid at mga mahal nila sa buhay na makita silang unti-unting nasisira nito. Masakit kasi hindi lang isang tao ang naapektuhan, kundi buong pamilya rin ang nasasaktan. Ang natutunan ko ay dapat lagi nating isipin kung paano nakakaapekto ang mga desisyon natin. Huwag tayong maging padalos-dalos. Dahil meron taong nagmamahal at umaasa sa atin. Na-appreciate ko na makita ang mga taong nagsumikap magbago at ayusin ang kanilang buhay. Kahit mahirap ang proseso, pinakita nila na posible pa ring bumangon. Kahit gaano kalaki ang pagkakamali, ipinakita ng video na totoo ang pag-asa at nagsisimula ang pagbabago sa isang desisyon. Ang desisyong ipaglaban ang sarili mo, nakakabilib ang mga taong piniling magsimula ulit kaysa sumuko. Minsan kasi madali nating husgahan ang mga drug addict, pero hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan nila. Yung iba kasi sa kanila ay gumagamit ng droga dahil sa trauma, kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Kaya sa imbis na husgahan sila, alamin muna natin bago natin sila husgahan, baka kasi kailangan nila ng tulong, pag-unawa at pangalawang pagkakataon. Dapat nating tandaan na nagsisimula ang paghilom ng isang tao kapag may taong nagpaparamdam na sa kanya na may nakakaintindi, sumusuporta at tinatanggap sila. Na-realize ko na ang pagkalulong sa droga ay hindi lamang basta masamang bisyo. Isa rin itong sakit na unti-unting kumokontrol sa isip at kaluluwa ng isang tao. Minsan, nagsisimula lang ito sa curiosity o madalas influensya ng mga kaibigan. Pero hindi nila alam, ang droga na to, nakakaya nitong baguhin ang buong pagkatao mo. Ang pinakatumatak sa akin ay kung paano kayang sirain ng droga ang mga pangarap at kinabukasan ng isang tao. Kaya napakahalaga talaga ng pagkakaroon ng disiplina at pag-iwas sa tukso bago pa mahuli ang lahat. Hindi ikakabuti ng iyong buhay at ng iba ang paglulong mo sa droga. Ito ay sisirain lamang ang pangarap at liwanag ng buhay na nasa atin.